Letrang B. Shy, 27. Uy! Nanalo na ng 15. 21. Letrang 54. Sa letrang I, amoy pinipig, 16. Life begins at 40. 40. Letrang O, 66. P, 5. Edad ko, 42. Letrang O, 64. 23. Hindi ba pwede 40? Hindi. Letrang B, 13. 1-3. Bingo, may nanalo. Bingo. Yung nanalo. Lapit yung nanalo. Pangalan, address, at cellphone number. After taxes, you get 50 pesos. Congratulations! Alright. Again, next. Hindi na kayo dito, upo na dito. Espiritu Santo, Malaysia, Diyos sa mga kapananan, Manahal sa itawag tanggalin. Manisya, Diyos Kristo, Maria, kapahirap ng konsyensya, ang pahasan krus na doling magsunod sa niya. Diyan po ang pagkakaroon, hindi mo magkakaroon sa panimigan ng Diyos sa pagkakaroon. Amami palakad tayo na kalakas maranmo sa bigsi kami panarian mo. Nagalang sa Diyos Ama, Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo. O Jesus ko, Gloria, siniguli na katawan tayo Jesu Cristo. Katawan ng Diyos, katawan ng Jesu Cristo, Diyos siya kapangasin na kapangaro. At siya na walang akong natin, kung gusto ka panuway, Roberto. Ave Maria, Ave Maria, napakasira, hindi ka kabilang, bendito na kasalanan, natatananin, Ave Maria. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way.
said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest.
by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord.
verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya papunta. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahan maging ama, kahit siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak. Nanalig siya, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuturing na natanggap na nila. Para lang tayong nangingibang bayan, sabi gano'n, no? Or para tayong mga tayo din ang nagudyok sa kanya upang ialay ang kanyang anak bilang handog sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, ginawa ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Makikita natin po dito na si Jacob ay kanyang pinagpala ang kanyang mga anak. At ganun din si Tatay Roberto, no? Alam po natin na dahil sa kanyang kasipagan, dahil sa kanyang pagsisikap, at pinagpala din niya yung kanyang mga anak. Ibig sabihin, binigyan niya ng blessing. Pwede siyang blessing na pang-pinansyal, pwede siyang blessing sa isang kaalaman, pwede siyang blessing sa mga magagandang katangian na kanilang ginagampanan ngayon. At makaka-relate dito yung mga magkapatid, no? Kasi po si Jacob ay kanyang iginawad ni Isaac ang kanyang pagpapala kay Jacob at kay Esau. Isang dalawang magkapatid na lalaki. Sa verse 21, sabi dito, dahil sa pananampalataya, iginawad ang pagpapala ni Jacob sa paggawa ng dalawang anak na si Jose bago siya namatay. Alis ng mga Israelita sa Ehipto. Sila ay makakalaya sa kanilang pagkakaalipin. Parang panalangin natin sila, i-bless natin sila, na sila ay magkakaroon ng magandang buhay, tatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang sila ito'y tumawid. Dahil sa pananampalataya, ang mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang naglakad at nagpalibot ng 7 araw. So makita na din natin yung mga miracles na nangyari sa Bible dahil sa pananampalataya ng mga taong ito. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang malibang makasama niya. So makita din natin na ang pananampalataya, mula sa una hanggang sa huli, ang buhat nung mag-umpisa pa lang, yung isang ama, ang kanilang mga anak, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Yung mga pananampalataya, sila ay nagpatuloy pa rin sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yung mga iba hindi nila natanggap yung kanilang mga panalangin. May mga iba na nananalangin na gumaling sila sa kanilang mga sakit pero hindi siya natupad. May mga iba na nananalangin na magkaroon ng mas magandang buhay pero hindi siya natupad. Pero sinasabi po dito, dahil may mas magandang plano ang Panginoon para sa atin. Mga wala nang sakit, wala nang mga paghihinagpis. At si tatay, alam po natin na siya po ay kapiling na ng Panginoon. Nasa isang mas magandang lugar na siya kaysa sa atin. Meron po akong naalala sa isang kaibigan, siya po ay may sakit. At matagal na siyang diabetic, no? Tapos ito yung panahon na medyo nasa critical period na siya, no? Tapos medyo na siya pumanaw na, no? Pumanaw na siya at nasa hospital. Kaya lang yung kanyang nanay at mga kapatid niya, nagnanalangin, pinagpipray siya na mabuhay siya. Tapos mga siguro after 5 minutes nung kasi flat na talaga lahat yung kanyang heart rate. Tapos yung after mga 5 minutes, bumangon siya ulit.
Tapos ang kanyang sagot is, bakit niyo ako ginising? Nandun na ako. Napakaganda na yung lugar na meron siya. At pagkatapos ng mga 30 minutes, then namatay siya ulit. So ang sinasabi niya dun sa kanyang testimony niya yan ay yung lugar na prepare ng Panginoon para sa atin ay isang lugar na mas maganda kaysa dito sa lupa. Na kung titignan po natin lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, ito yung kanilang ninanais na makamtan. At ganoon din sa atin. Makita natin sa ating binasa ngayon dito na mula sa umpisa hanggang sa huli, pananampalataya ang ating kailangan para tayo ay maging successful sa ating buhay. Pananampalataya ang ating kailangan sa ating Panginoon para yung mga anak din natin ay maging successful sa buhay. Pananampalataya ang ating kailangan para tayo ay mamuhay ng matino at maayos dito sa mundo. At pananampalataya din ang ating kailangan sa Diyos para tayo ay makarating dun sa kaharian na prepare niya para sa atin. So pananampalataya po ang ating ipapamuhay. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 21, ito po yung sabi ni Apostle Paul. Sabi niya, "For to me to live is Christ, and to die is gain." In other version, sabi po niya dito, "For to me, living means living for Christ, and dying is even more better." So ang sinasabi niya, habang tayo po ay namumuhay dito sa lupa, ipamuhay po natin ang ating buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang tama at yun po ang ating kailangang gawin para po makamtan natin yung kanyang regalo na binigay po sa atin. Sabitan ang bawat isa sa atin na manampalataya sa ating Panginoon. Siya po ay pumarito sa lupa. Lahat po tayo ay kumbaga makikita po natin na may magandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin po ay kilala ng Panginoon. Kilala po tayo ng Panginoon sa ating mga pangalan. Sabi po nga sa Biblia na ang bawat isa sa atin, alam ng Panginoon ang numbers ng ating buhok. Sabi ganun, He knows the number of your hair. Diba? So kung alam ng Panginoon ang bawat sa atin nga, hindi natin mabilang kung ilan yung buhok natin, di ba? Siguro yung mga iba, alam nila kasi wala silang buhok, gano'n. No? So, pero yung mga, makikita po natin na ang Panginoon, kung alam niya yung number ng hair natin, alam din niya kung ano yung bawat isa sa atin. Kilala niya po tayo. Roberto. Salamat, Panginoon, na ang kanyang buhay ay regalo sa mga kamag-anak, sa mga anak, at sa kanyang asawa. Dalangin namin na ikaw yung magbigay ng kalakasan sa bawat pamilya na nandito. Panginoon, dinadalangin namin na bigyan mo ng kapayapaan ang bawat isa sa kanila. Lord, we pray, Lord God, that you will bring comfort, Lord God, to them. Especially, Lord God, si Nanay. Alam po namin ang kanyang, na masakit sa kanya ang pagkawala ni Tatay. Pero alam po namin na ikaw yung magbibigay sa kanya ng kalakasan. Tatay Roberto ay isang regalo sa kanya at kailangan niyang magpasalamat sa buhay na ibinigay para sa kanya at sa kanyang mga pamilya. Panginoon, dinadalangin ko, Lord, na alam ko po mamimiss nila si Tatay. Nakasama po nila ng matagal na panahon. Peace sa kanila na alam po nila ang kanilang tatay nasa magandang lugar na. At ipinapaubaya nila ang espiritu, ang kanyang katawang lupa sa iyo, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, that let your legacy sa buhay ni Tatay ay ipamuhay din nila at makita ng mga tao yung legacy ni Tatay sa pamamagitan ng kanyang mga anak at kanyang mga apo, Panginoon. Ni Tatay Roberto, Panginoon, salamat sa iyong presensya na nandito ngayon at dinadalangin namin na bigyan mo ng pagpapala ang bawat isa sa amin. And we celebrate the life of Tatay Roberto, si Papa Roberto, Panginoon. Lord, we thank you. We bless your name, God. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po tayong umupo.
Gusto kong tawagin. Sa papa ko, naging perfect example kung paano maging tunay na lalaki. Tunay na ama sa amin magkapatid. Sa mga bisita na pumunta, sa mga malalayo, sa mga kapatid niya, sa mga pinsan niya, and sa mga kaibigan na pumunta, lalo na sa mga natulungan ng tatay ko. Thank you kasi na-appreciate nyo yung tatay ko nung nandito pa siya sa mundo. And alam ko, masaya na din siya. Kasi yan yung lagi niyang sinasabi sa amin na ayaw niya nang mahirapan. So ngayon pa, hindi ka nang mahirapan. Pahinga ka na dyan. Ako na bahala. Kay mama, kay kuya, tsaka sa mga anak niya, tsaka sa magiging pamilya ko. Mahal na mahal ka namin. At syempre, hindi ka namin makakalimutan. So, yun lang po. So, siguro tawagin ko na lang si Ate Maylin. Isa sa mga pamangkin ng father ko. Yung pinakamaganda naming pinsan. Mataba. Okay, good morning po. So, magbibigay ng message ang unahin natin sa mga kapatid. Ako ba mauna? Ako na magsasabi para sa inyong lahat? Susuluhin ko na? Gusto na yung kilasahin, isa-isa daw eh. Okay, hindi madali para sa amin. Hindi pa nataunan si Uncle Danny. Nilibing namin dito din. Wala pa isang taon. Meron na naman. Pero syempre, pag may nawawala, iisipin natin lagi na natapos na yung mission nila sa mundo. So, next level, nag-level up na sila, kumbaga. So, 8 silang magkakapatid. 6 na lang kayo, no? 2 lalaki, 4 na babae. So, hinihiling sana namin mga anak nyo, pamangkin nyo, tagalan nyo naman yung buhay nyo. Sana umabot naman kayo mga 89, pwede ba? So dapat, si Uncle Sayong, wala akong alaala sa kanya na hindi ko siya, kahit nagagalit siya, natatawa ako eh. Lagi siyang masayahin, tapos siya yung tao na pag down ka, patatawanin ka niya. Siya yung sa kanilang kung si Uncle Danny, si Uncle Danny yung maporma, si Uncle Sayong, siya yung total performer. Marunong sumayaw, marunong kumanta, marunong mag-rap. Tama ba, ma? Okay. So sana po yung alaala ng uncle ko, naging bahagi rin siya ng buhay nyo, kaya nandito kayong lahat ngayon. So, bawat isa sa inyo po, alam ko, meron siyang naiwang memory na maganda. Kaya, nagtiyaga kayong maglakad, at salamat din nakisama ang weather natin, hindi umulan, hindi masyadong mainit. So, maganda itong pagkakataon na to. Sa mga kamag-anak namin, thank you in behalf of Mama Ril family and Castro family. Sa lahat po na nanggaling sa iba-ibang lugar, taga Mana, taga Binmalay, taga Lasip, taga Palanday, sino pa ba? Taga Dagupan, lahat-lahat po, thank you po sa pagpunta ninyo ngayon. Yung Santilina, okay na tumayo. Lalapit na lang. Baka ano. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mga tao. Lahat po na dumalo at nakiramay po sa aking mahal na asawa. Hindi ko po akalain na ganito lang kaiksi ang ganyang buhay dahil
linggo ang ignaras niyang sakit. Akala ko po tatagal siya dahil pinangako niya sa akin na hindi niya ako iiwanan. Pero hindi pa nag-asawa yung isa kong anak. Kinuha na siya. Lord. Pero siguro plano niya ito sa amin. Nakukuhin na siya para hindi natatagal ang kanyang paghihirap sa buhay dahil naghihirap na po siya. Ang sabi niya, iba ang sakit ni Danny sa sakit ko, sabi niya sa akin, dahil umasa ka na haba pa ang buhay mo dahil mga apo mo maliliit pa. Pero sabi niya, iba ang sakit ng kapatid ko sa akin, sabi niya. Kaya mabuti pa magpahinga na rin ako, sabi niya. Pero pinagbili niya po marami. Pati mga anak ko, may mga planong mga apo niya, mga kapatid niya. Pa, maraming salamat po sa mga laala na pinagkaloob mo sa akin at sa aking mga anak. Lahat po na pinagbilin mo gagawin namin, matutupad lahat yun, itutuloy namin lahat ng pinangako ko. Nagagawin mo, gagawin ko, lahat po tutuparin ko. Maraming salamat po. May gusto po bang magbigay ng message? Yung mga kaibigan, o mga pinsan po ni Uncle Sayong. Kaibigan po. Lapit lang po dito. Salamat sa family ni Kuya Camille na tumulong sa amin nung nahirapan din yung father ko. Kasi sila talaga yung umalalay, naghanap ng manggagamot, bumiyahe, kumuha ng gamot, pabalik-balik. So, pwede ko bang tawagin si Kuya Ramil tsaka si Boy, yung anak nila, even yung asawa nila, para pumunta ho dito sa harap sana. Actually na tumulong talaga sa amin sa totoo lang kasi madalas din ho akong wala, si kuya ko nasa Singapore, mother ko lang nasa bahay. So, siyempre yung tatay ko, alam niyo na pag nagkakaedad, medyo bumabait. Yung mga hindi dapat, yun yung ginagawa. Kaya malaking pasasalamat po kami sa pamilya nila. Ito po yung misis nila. Good morning si kayo namin. Si kami may kaiba nun. Hari misayo. Imang kalawa, aki ibabaga tunglanang at si kami. Lagi nilang sinasabi. Sana nagtagal pa tayo nagsama. Sana noon pa nagkasama tayo. Yung pala, ay dahilan si lilinalan si Kara. Yan, kaya anti kay labaya pa doon sa Pangulo mi. Pero may sasalamat agad si Kara. Tadyan anti kaya panaw niya yung Pangulo mi. Mayaming ka maungan, ginawarat pamilya. Doon maung iro. Aliwala ba si kumpare, naging buong pamilya. Katungyan si kami. Mahirap itanggapon mi. Tuwa-tuwa. Yung kaandigap. Ang alamin kahit tanggapin isang pamilya. Antik-tik kayo sa minitulta. Antik-tik kayo sa parang minitulta si kami. Kung nagkapanuno kami. Pero sa inibaga kasi kayo pare, ipagpatuloy mi. Kasi nga sa imbagayo. Sa panuno kami ng mari hanggang sa anak. Kasi kayo pare, ya kuman man tuloy-tuloy sa walang panuulupan mi, tansay walang anak tayo. Salamat at si kayo pare. Ang sakit man at si kami, tanggap mo siyang kandiyo. Pero pili min tanggap mo, nasay na nang kayo manihirap. Saan ka nang panihirap yun, walang lilinan yun. Hindi bali, tantami sukular yun lang. Tantami yajat ka maungin ugali. Say kaiba yun sa ama. Mamilay kinon. Salamat si kayo. Tayo po ay para i-close yung ating ceremony, memorial service ngayon. Pagkatapos po niyan, magkakaroon po tayo ng last viewing para kay Papa Roberto. At pagkatapos niyan, siya ay ihahatid niyan sa kanyang huling hantungan. At sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng
pagkamatay. So alam po natin na lahat po tayo, minsan hindi natin pinag-uusapan kasi ayaw natin pag-usapan ang kamatayan. Pero ang kamatayan po ay kakarapin ng bawat tao, ng bawat pamilya. Nila na ang kanilang pananampalataya magbibigay ng daan para sa kanila siya ng kasagutan, ng assurance po na tayo ay pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe in Him," kung sino man po ang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So since tayo po ay kakarapin natin ang kamatayan, alam po natin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kapag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon. At gusto ko pong imbitahan ang bawat isa sa atin na manampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Kanya. Kapag tayo po ay gusto nating tanggapin ang ating Panginoon at simulan ng ating totoong pananampalataya sa Kanya, gusto ko po na sumunod tayo sa ating panalangin upang ibigay ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Ay po ay nananalangin. Gusto ko pong sumunod kayo sa akin. Nananampalataya kami sa iyo na ikaw ay namatay. Hindi po namin kayang iligtas. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, at tinanggap ka na namin sa aming buhay. At ang iyong regalo na buhay na walang hanggan, na nakamtan na rin ni Papa Roberto. Salamat, Panginoon, just like Papa Roberto. Lord, we thank you that His Spirit is in your presence right now. In Jesus we pray. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ni Tatay Roberto. Isang pagpapala po sa atin. So, bigyan kamag-anak na tignan po si Tatay Roberto. Pwede po tayo umikot. Then after that, last na po magbi-viewing yung ating mga pamilya. Then after that, i-close na po yung kanyang coffin. Then ihatid na po siya sa kanyang huling handungan. After pala ng libing ni Papa ko, may konting salo-salo sa bahay. So, balik po tayo sa bahay after po ito. Pila na po yung mga gustong sumilip kay Kelsayo. Ito na po yung huling chance natin bago po siya ilubog at isa na yung kabaw.
huling chance nyo para magpaalam kay Uncle. Mga kamag-anak ko. Mga anak, apo, at ang misis. Ihatid na po natin si Uncle. Sa lahat po ng pumunta ngayon, maraming salamat ulit at may inihanda po kami munting salo-salo. Pabalik po tayo ulit doon mamaya pagkatapos po ng mailubog sa inyo. Thank you po sa inyong lahat.
tells his father how he really feels. A handshake or a pat on the back is all that he reveals. I'd like to right that wrong here in this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. And thank you for being there when I need you. Thank you for every single day. Now I've been blessed with a son of my own. Got my own bedtime stories to tell. If I can raise him half as well as you raised me, guess I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my dad. Even though the years drift away, I never took the time just to say